Ngayon, balikan natin Jervis Manahan. Makibalita tayo sa nagaganap na crime prevention activity dyan sa Quezon Memorial Circle. Jervis? Yes, Dayan, magandang umaga sa inyo. Aljo, dyan sa studio, narito pa rin tayo sa Quezon Memorial Circle para sa selebrasyon ng 22nd National Crime Prevention Week. So ngayong umaga makakasama natin si Commissioner Felizardo ng NAPOLCOM para bigyan tayo ng kaunting detalye kung ano nga ba yung mangyayari sa selebrasyon na ito. Magandang umaga po. Good morning sa inyo, Commissioner. Jermaine, good morning at good morning din sa ating mga viewers, PTV4. Magandang umaga. Sir, Commissioner, ano po yung mga in-expect natin magaganap within celebrate natin itong National Crime Prevention Week? Of course, marami tayong celebration. This is all over the whole month. Pero ito yung tinatawag na kick-off ceremony, no? Na merong simple program na magsasalita ang ating mga leaders. But of course, yung magsasalita natin ay nakaangkop dito sa ating team, no? Hawak kamay tungo sa kapayapaan at kaunlaran. So when we talk of prevention, no? Prevention, yan ang pinakamagandang estratehiya sa laban sa krimen, no? Kung may prevention, walang krimen. So, pero ang prevention napakahirap, ang krimen napakahirap anuhin yan, ano? To prevent, kailangan natin tulong-tulong, hawak kamay. So may tatlo, no? Tatlong triumvirate yan ang tawag yan. So yan ang tinatawag natin na tulong-tulong ang kapulisan, ang pamahalaan at kamamayan. Ngayon ang programang ito, magsasalita lahat yung mga representante na yan. Welcome po. Maya sinasabi nila ay Okay. So ang significance ng blowing of whistle, unang-una ha, ang sigaw. Mas malakas ang whistle, mas malakas ang impact, mas Babalikan po naririnig. natin si Jervis Manahan para sa balita dyan tungkol sa crime prevention activities sa Quezon Memorial Circle. Huwag po kayong alas dahil magbabalik pa po ang Good Morning Pilipinas. Alamin po natin detalye ng crime prevention events sa Quezon Memorial Circle. Jervis Manahan live sa QC. Jervis? yes, Aljo at Dayan, nandito pa rin tayo sa Quezon Memorial Circle for the celebration ng 22nd National Crime Prevention Week. At kasama pa rin natin ngayon si Commissioner Felizardo para i-explain sa atin ano nga ba yung significance ng whistleblowing sa kanilang pagsisimula ng kanilang celebration. Sir, naputol tayo kanina. Ano po ito? Okay, ang simbolo, no? Ang simbolo ng whistle dalawa at may operational use kaya apat ang maging kahalagaan ng paggamit ng whistle, no? Ang serbato na sinasabi nila. Unang-una, ito'y simbolo ng babala. Babala sa mga may tangkang gumawa ng masama, no? Dahil ang whistle ay magiging problema ninyo. Pangalawa, of course, ang whistle ay isang parang commitment, no, ng sambayanan, ng gobyerno at ng kapulisan na sama-sama nare-responde pag may tunog na serbato na marinig. Okay? Sa operational use naman, malalaman natin ang whistle ay magagamit ng mga witness o biktima, ano, para tumawag ng tulong, ano? At of course ang whistle, pang-apat, pag narinig naman na nang magre-responde ay dapat rumisponde. So yun ang apat, no? Para marinig na magresponde, para yung sa magkaroon ng problema gamitin yan, at isang simbolo para sa pagkakaisa at isang simbolo para sa babala sa doon sa nagtatangkang gumawa ng masama. So inaasahan natin, Commissioner, na after this week ay talagang totally mababawasan, if not ma-eradicate na natin ang crime sa ating bansa. Well, ang simbolo nito actually is community participation, no? Community participation and response ng mga responder. Yan ang ano. So by doing this, mayroong tinatawag na prevention. May prevention. Kaya awareness ang kailangan natin. Awareness dito sa programang ito. Ayan, so ang pinapoint out nga ni Commissioner Felizardo ay yung paglaban sa krimen ay hindi lamang trabaho ng pulis, kundi trabaho nating lahat ng mga Pilipino na pigilan na ito mangyari at labanan talaga ito para maging crime-free na nga ang Pilipinas. So yan muna ang latest mula dito sa Quezon Memorial Circle. Balik sa iyo, Dayan at Aljo. Sure. Yun. Maraming salamat, Jervis Manahan.